Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading ngayong March 31 to April 6, 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. Okay, so let's see Aquarius. Anong energies for you this week? Aquarius. May never-ending story. I think meron kang masusolusyonan na cycle na paulit-ulit sa buhay mo na finally makakaalis ka na doon. Let's say sa finances mo, no? Kumbaga na-realize mo kung ano yung root cause, ano yung pinanggagalingan ng problema sa finances mo. Yun ay susolusyonan mo na kasi marami kang realization dahil na rin sa pag-aaral mo or may mga natututunan ka na advice galing sa iba. Oo, example lang naman yan. Yung iba sa inyo, maaring related sa relationship to, maaring you will gain some clarity sa isang relationship na meron ka, kung ano yung mga bagay na kailangan yung ayusin, i-work out sa relationship na paulit-ulit nang nangyayari, paulit-ulit nang nagiging problema, na kumbaga nagiging cycle na siya, na kailangan nyo nang tapusin yung cycle na yon. Your overall energy is the Knave of Swords. So this is being curious. Maaring meron kang nagiging interest ngayon na gusto mong i-master, gusto mong alamin. Can be a skill or information na kailangan mo para magawa mo ang isang task. Okay? And then your challenge is the Death card. So, maaring yung iba sa inyo, meron kayong iniiwasan na pagbabago. Oo, parang hindi nyo hinaharap itong pagbabago na to. Maaring yung iba in denial na may nagbabago na talaga sa sitwasyon ninyo, whether this is about your relationship or sa trabaho mo, na kung dati excited ka lagi sa work mo, inspired ka, motivated ka, pero ngayon hindi na, no? Wala ka lang gana. So, maaring ito yung mga signs na kailangan mo na ring tanggapin or pag-aralan kung bakit mo na-experience yun, para at least malaman mo kung ano ba yung dapat ayusin. 'Di ba? Na kung magagawan pa ba ng paraan or it's time to say goodbye na ba? Parang ganon. So, your opportunity is the Knight of Swords. Meron kang opportunity to talk to someone na kailangan mong makausap. Kaya lang ngayon kasi around this time, Mercury is in retrograde, and then Venus is in retrograde rin. Pwedeng maka-experience ka ng misunderstanding sa point of view ninyo ng person that you're dealing with. Pwedeng romantic relationship, pwedeng sa family, pwedeng sa friendship. Kaya be very careful sa mga words na pipiliin mo. And as much as possible, no, kung ipagpaliban mo muna hanggat hindi pa natatapos yung retrograde, hanggat hindi pa nagde-direct. You have the Knave of Coins as your blessing. So some of you merong new opportunity for learning. Pwedeng may training, merong conference, merong seminar, or anything na makakatulong sa'yo para mag-gain ka ng knowledge para sa ikabubuti ng trabaho or career path mo. Or yung iba, may investment, no? May pinag-aaralan kayo na investment na opportunities. Kung paano nyo sisimulan yun. You have the Strength card for your money, career, finances. I think when it comes to your career, you will choose to stay. Kung halimbawa nandun ka sa point na gusto mong umalis or gusto mong magbago ng career path, magsistay ka hanggat kaya mo pa. Pero I think darating yung point na bigla ka matitrigger, tapos
marirealize mo na it's enough. Pero sa ngayon, kaya mo pang magstay. Pwedeng magagawan mo ng paraan or, magtitiis, parang ganyan. So, your love life is the Ten of Swords. Yung iba sa inyo, merong endings ng relationship. You're going to focus on yourself na. Oo. So, yung ending na to, kaya siya mag-end kasi talagang napuno ka na or talagang kailangan na talagang matapos dahil masyado nang nasasaktan ng isa't isa sa inyo. Pwedeng kahit anong relationship to ha. Pwedeng sa friend, sa asawa, sa anak, sa jowa. You have Moon and Leo in the 5th house. Some of you, maaring merong new relationship, okay? Pwedeng single ka ngayon, tapos merong nagpaparinig sa'yo, nagpaparamdam sa'yo, na pwedeng natatakot ka na i-entertain kasi hindi ka pa sigurado, or hindi ka pa handa. But, some of you, pwede nyong bibigyan ng chance ito eh. Lalo na kung itong tao na to is magaling magsalita, this person is someone na masayang kasama, very generous din itong person na to. I also see you na magpo-focus sa pagpapaunlad ng iyong career, trabaho, or kung saan ka man, ano man yung source of income mo, yun yung binibigyan mo or bibigyan mo ng attention ngayon. This is focusing on yourself, no? Kasi second house is also ano yung mga values mo, ano yung binavalue mo sa sarili mo. You have Jupiter in the 3rd house. So, learning. Yung iba sa inyo, international learning pa nga to. Yung tipong magte-take ka ng course sa isang international or foreigner na mentor or coach or teacher. Some of you naman, merong mga travel, short distance travel, pero mga local travels ngayong week na to. Uy, self, oh. If beating yourself up worked you'd be thin, rich and happy, try loving yourself instead. So this is giving time para sa sarili mo, especially pag yung mga experiences na parang burned out ka na, parang wala ka nang maibibigay. So kailangan mo talagang mag-reset, kailangan mo rin talagang mag-focus sa sarili mo. Minsan sasabihin na iba, ang hirap naman eh, kasi ang dami kong responsibilities. So kailangan talaga maglaan ka ng kahit na maiksing panahon sa isang araw para sa sarili mo. Kasi, syempre, health is wealth. You need that to become strong. Okay? Lalo na kung marami sa inyong nakaasa or you're someone na maraming sinusuportahan. Okay? So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. See you again.